this is Manila. Ito yung kapital ng ating bansa. Pati sentro yan ng turismo ng ating bansa. So, hindi ko alam saan nanggagaling kung may opposition man, but I... Maraming salamat, Comsec. Ngayon naman, Comsec, maaari bang batiin natin ang ating mga kasama na representative na kasama natin dito sa Nograles Hall ngayong araw na ito? We have... Gayon din po ang ating mga kasama via Zoom. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po ay magsisimula na ang presentation o paglalahad ng mga kaukulang budget ng ating minamahal na DNR. Mr. Chair. Secretary Simato. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. Mr. Chair, I noticed na marami pong mga kasama natin na gustong magtanong. And we gave already members of Congress, our colleagues, a copy already since the other day yung i-represent. Siguro naman nabasa na yan at ni-review. Maybe for purposes of starting immediately and saving time, may I request that we can already dispense with the presentation to be presented by DNR because we already have copies and those in Zoom already have soft copies. Mr. Chair, may I move that we can already start the interpellation as soon as possible. I second the motion, Mr. Chair. Meron pong motion, duly seconded. Hearing no objections, motion is carried. Ipagpapaliban na po natin ang presentation ng DNR sapagat inaasahan naman talaga na lahat ng attend dito sa briefing na ito ay nabasa na yung maikling presentation. Hindi pala maikli ito, mahaba palang presentation ito ng DNR. At ngayon po, bago po natin basahin ang listahan ng ating mga interpellators, ay basahin lang po natin ang ilan sa mga comment sa Facebook page ng House of Representatives at ito po ay patungkol sa tinatawag na dolomite. Alam po ba ng DNR kung ano po yung dolomite, Mr. Secretary? Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam po namin. Okay po. Ito po ang katanungan. Meron po bang dolomite dumping na nangyayari ngayon sa Manila Bay? Meron po. Ito po ay kasama sa ating total effort for Manila Bay, the clean up of Manila Bay, which is embodied na naka-embody po sa mandamos na binigay ng Supreme Court sa gobyerno. Sa pagpapatuloy itong programa na ito ay kailangan malinisan po yung ating baywalk. Ang ating baywalk kasi ito yung parang nakikita natin na masyadong madumi noon, lalo na kung magkabagyo-bagyo noon, punong-puno po yung garbage dyan na nanggagaling pa sa may ibang lugar. So ito yung dahilan na pinasukan po ng ibang mga lawyers against the government. Tawag natin mandamos na kailangan linisin itong Manila Bay. So ang aking nakitang na kailangan unahin ko was the baywalk. So nagkaroon po tayo ng clean up noong last year at dahil sa pandemic ito na medyo nahinto yung ating paglilinis. So pinagpatuloy po natin last month o the other month lang nang medyo na-lifted yung ating quarantine. So ito po yung ginagawa natin ngayon, lininisan, binawasan natin yung water quality na masama dyan dahil sa paglagay natin ng treatment plan po dyan sa baywalk. Kasi may tatlong esteros na lumalabas po dyan. Isang estero nang gagaling po dyan sa Padre Paora, lumalabas po dyan sa may tinabunan ng linilinisan natin.
Ang pangalawa po dyan sa May Remedios at sa pangatlo nandyan sa Yacht Club o Abad, Estero de Abad. Pinag-isa ho po natin ito para malinisan ma-treatment plant. May treatment plant na pinagawa tayo doon. Malinis na po dyan. Wala nang lumalabas direct from the Esteros dyan sa lugar na Baywalk. Pero yung ano po, kailangan po binawasan namin yung mga nakatambak na basura sa ilalim ng tubig. Malalim po yan at katunayan nga, dahil sa malalim yan, nung mga linilinisan namin, may mga nagligo dyan, mayroon nalunod po na bata dyan. So dahil sa kalalim, so ang aming plano talaga ay linisin, alisin yung mga dumi sa ilalim kasi malnourished na. Kung halimbawa sabi natin malnourished na po yung ilalim ng tubig na yan. So ito po yung ginagawa natin ngayon, linilinisan natin ngayon dyan. Pang last phase na po ito kasi naalis na natin ilang tonelada po ng mga basura na naalis na dyan. So ito po ngayon ang ginagawa natin. Ngayon yung nakikita po ninyo na tinatambak na dolomites dyan ay kasama sa proseso. Kailangan lagyan po namin kasi konti ng bits dyan kasi walang bits po yan. Pagdaong mo kasi dyan noon, tuloy tubig na kasi kaya ang dami pong dyan, nadidisgrasya at katulad yung sinabi ko ang nalunod. So, naglagay po tayo na parang bits yan, linagay na nakikita naman yata ngayon. So, napag-isipan namin na madumi po, mayroon tayong footage sana dyan kung anong kaitim ng dyan, yung sand, buhangin. So, kailangan in-scrape namin po yan at saka papatungan ng malinis na sand. Ito ho, pinag-isipan namin kung anong itatambak namin dyan. Ang una namin naisip ay, mga itong lahar, pwede dyan. Marami naman tayo sa Zambales. Pero yung lahar kasi po, masyadong na-discard po namin na option yan kasi masyadong pino. At the same time, hindi maganda po, parang magputik kasi mabasa yan eh. So, diniscard namin option yan. The second one are clean sound kasi dapat hindi na namin gamitin yung nandyan na sound po eh. Kailangan alisin namin. So, naghanap kami na mga pwede dyan sa river na sana. Kasi bawal po yung kumuha ng mga sand dyan sa mga seashore line ngayon. Bawal po. So, naghanap kami pero wala kaming nahanap. So, may nagsabi na mayroon dolomites. Ito po yung ginamit nila, ang dolomite, dyan sa mga resort, dyan sa Mactan. Yung malalaking resort po, ginamit nila dyan, yung dolomites. Meron pa isang town dyan, Dalagit yata sa Cebu, ginamit po yan. So meron kaming experience na dyan na pwede magamit. Pangalawa, dolomites, kailangan rin natin na medyo mineral na linisin yung tubig. Kasi nourishment ang kailangan nito eh. So, naghanap kami, pwede ito na gamitin yung dolomites. Tingnan po ninyo sa mga yung mga aquarium na bumibili ng aquarium na may mga isda dyan, na may pinipresent dyan. Bato-bato yan, mga sand dyan is dolomite. Linilinisin niyo po yung tubig na ito. From acidic, magiging alkaline po ito. So, yan ang So, kinonsider na namin lahat yan. So, dolomite go. Sabi niya, so, dolomite po ang inano natin. Pero meron, sa research namin, ay meron harmful effect. Ang nakalagay po sa research niyan ay kung kinakras yan, yung dolomite during the mining doon sa source ng mining area, ay kung wala kang protected dito sa mga protection dyan, sa nose protection mo, ay harmful po yan kasi nandyan po yung mga particles, small dust particles na lumalabas, silica kasama sa component ng dolomite. Yung dolomite po ay ang pinaka-major component, chemical component po yun, dalawa, malaki. It is calcium, which is about 75%, and magnesium, which is about 20-something, 23,
plus may mga maliliit na chemical component na. So yan ho ng dolomite. Pag natapos po nilang na-mine yan, mamimili ka kung anong size na pipiliin mo po eh. Kung bibili ka ng ng dolomite, kung anong gusto mo size. So pinili namin a bigger size, bigger than sand. Mas mabigat sa sand at saka mas malalaki. Yung butil niya po, granule niya. So yun ang napili namin. So ito na ngayon ang nandyan ngayon, binubuhos. Marami kaming naririnig na mga nag-uupos dyan kasi maraming mga reasons for the opposition. Number one, sabi harmful. Totoo nga po yun during the crushing. But one na nandyan na nailubog na sa tubig, hindi na, nakakatakot lang kasi yan yung dust po, dust particles. Pero ngayon po, hindi na po, wala na pong dust particles yan. So ito yung ginamit ngayon dyan. So nakikita po natin, yung nandiyan ngayon binubos nila, balak namin 100 meters po yan na wide, tapos 60 meters sa lalim. Ang ibig sabihin, tatakpan po namin yan para yung tubig dyan ay medyo mas malinis na. So ganun po ang nangyayari ngayon. Kung high tide po yan, mapupuno po yung sand na yan. Pero during low tide, bababa na several hundreds of centimeters, so 1 meter ang kalalim. Kung maglo-low tide, makikita mo yung mga yung buhangin na yan. Pero during the process, ay kailangan naman maganda yung interventions natin. We have a JO tube interventions na kailangan hindi mawas out po yan. Parang may 100 meter po na may tube yan, sinasalpak namin ng sand yan, parang parallel to the shoreline para i-hold niya yung sand. The moment na yung waves ay babalik sa, meron nag-hold po yan, kung itutulak na naman niya, pagpunta sa shoreline, babalik yun. So, hindi po mawawala yun. Hindi mawawala yun, naka-static yun. Makikita po sa September 19 po, we are planning to open that one. Sa September 19, that will be the culmination of our International Coastal Cleanup Day and September 19. So nag-umpisa na kami maglinis ngayon. Araw-araw po naglilinis kami dyan ngayon, matatapos sa September 19. So we'd like to invite the public to see and cooperate with us in cleaning that day. Mag-start po ng alas 7 ng umaga, matatapos ng alas 9, and we will have a very short program to see yung natapos na project. So yan po ang aming ang pinaplano namin for that portion of the Baywalk. Ganun po. Mr. Chair. Maraming salamat po. Mr. Chair. Maraming salamat, Secretary. Sana po, Secretary, ako po ay gandang-ganda doon sa inyong paliwanag at hango po doon sa inyong paliwanag, ang dolomite pala ay delikado kung ito ay pulbos. Pero dahil malalaking granule lang inyong in-order, inaasahan natin na hindi ito magiging delikado. Kung tama po yung aking pagkakaintindi, Secretary. Sure. Meron ho akong dala-dala na dolomite. Ganito po. Ganyan pong kalaki. Hindi, mas malaki po ito. Ito yung kinuha ko sa aquarium. Yung mas maliliit po ito, thrice the size of an ordinary sand. The granule of a sand, times 3 po. Kaya mas mabigat, mas malaki. Mas malalaki po yun. So yun po yung hindi na ililipad ng hangin. Kasi yun ang yung the dust portion. So we are really very sure of the safety of the use of dolomite in that area, Your Honor. Salamat po. At kaakibat po nitong tanong, tungkol pa rin ba sa dolomite,
Sige po. Deputy Speaker El Rey Villapuerte. Hindi, yung maganda naman yung explanation ni Secretary Simato. Unang-una yung concern is ano ba to, unhealthy. At sinabi naman niya hindi to unhealthy. In fact, aside from maganda po ang aesthetics niya na white sand, nakakalinis pa siya ng tubig at ginagamit sa aquarium. At alam rin ni Congressman Barbers yan dahil golfer siya. Ginagamit po to sa mga sand area ng golf. Kung nag-golf kayo, yan ang ginagamit. Ako nag-golf ako, safe po yan. Then pangalawa, siguro kung nakapunta rin kayo sa Plantation Bay siguro, sa Boracay, Shangri-La or sa ibang resort, ginagamit po yan as a aesthetic na sand. So hindi po first time gagawin po yan ng DNR. Ako, I support this. Excited na po ako pumuntang Manila Bay. Last time pumunta po ako doon was 40 years ago. Because of this, yung ginawa po ni Secretary Simato in the DNR, I think libo-libong tao ang gustong pumunta dyan. So I think let's give the DNR a chance. Kasi last na lang, Chairman, nung pinasira yung Boracay, sabi rin ng mga tao, ang dami nagreklamo. Nung natapos, pinuri na po nila ang gobyerno. So palagay ko pag natapos tong project, marami nang magpupuri rin sa gobyerno. So yun lang po, Mr. Chair. Thank you sa napaka-ikling paggamit ng oras, Deputy Speaker El Rey Villapuerte, at parte pa rin po ng tanong sa people's participation po o sa usapang budget na initiated by no less than our Speaker, Speaker Alan Peter Cayetano. Ang tanong rin po ng ating mga kababayan, yun daw po bang ginamit na pera pambili at pagsasaayos ng Manila Bay, iyan ba ay nakasaad sa 2020 GAA? Hindi po. Yung nagamit po dito ngayon ay yung sa 2019. Ito po yung special, hindi kasama po sa appropriations po ito. Ito sa special fund coming from the DBM. It was intended really for that rehabilitation of Manila Bay. So, meron rin component sa 2020 pero iba na po yung papaggagamitan po noon sa 2020. At saka continuous po ito because this will really be a multi-year po ito sa akin nga masasabi baka hindi pa natin matapos in 2 years po ito dahil marami po mga components yan. We have to clean all the rivers, the Pasig River, the San Juan River, Parañaque River, and the Tuliahan River, Nabutas, and Malabon. Lilinisin po lahat ng mga esteros po, kailangan linisin. Mr. Because Secretary. sayang po dito kung hindi natin linisin yan kasi babagsak rin sa Manila Bay. Mr. So, Secretary, ito po, sana naman po ito pong tinatambakan natin ng Dolomite na pinapangarap nating maging Boracay, parang yung lugar ni Kong Ted Haresco balang araw. At sana nga ay mawala yung pagiging acidic ng tubig kasi mabaho talaga yung tubig niyan, lalong-lalo na pagka umaambon, di ba? Ay masakatuparan natin sa lalong madaling panahon. At pinaniniwalaan ko naman na kagaya ng ginawa nyo sa Boracay na napakaganda, although hindi ko pa nakikita, hindi pa po ako nakakabalik ng Boracay simula nung pinaganda nyo, natapat po na marami tayong naging trabaho dito sa Kongreso at nagkaroon pa ng pandemya, ay sana makita ko rin. Ngayon po, ay mayroon na katanungan si Congressman Mike Defensor na nakadugtong rin dyan sa Dolomite. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, dito po sa binanggit ni Secretary Simato, kasi di ba nakita ko yung budget nila 698 million, pero marami ho to, hindi lang naman to yung Manila Bay. For the particular project, magkano po yung gagastusin, Mr. Secretary? Sa Manila Bay, Yusek. request Yusek Jonas, siya po kasi nakaano sa Manila Bay po. Apo. Magandang hapon po. Doon po sa Manila Bay kung magkano? Yung sa sinasabi po natin siguro, Congressman, yung sa beach nourishment po. Ang total po ng beach nourishment sa Baywalk po natin ay mahigit kumulang 389 million po sa beach nourishment. Yun lang, Mr. Chairman, kasi binanggit ni Secretary kanina,
pinag-aralan pala nila yung bato, yung dolomite kasi natatakot naman ako. We spent so much for the project, tapos mawawala. Yung pala, Mr. Secretary, may technical study kayo na hindi mawawala yan. At yung pag-agos ng yung waves, no, as you mentioned earlier, contained dahil meron kayong sapat na aral tungkol dito. May technical study tungkol dito. Opo, pinag-aralan po namin yan kasi of course yan ang worry talaga natin kung isang taon lang maubos kagad yung tinambak mo. So ayaw naman sana namin mangyari. So we look for somebody na nakakaintindi po ito. Nagbigay po siya ng proposal. Nakita ko po yung plano na talagang maiiwanan po yon. Of course, hindi mo naman siguro maano yan kasi beyond that babagsakan niya, it is still a swimming area po. So, kung babagsakan niya, nandyan pa rin naman yon. So, ano lang po, the elevation of the source of the sand at saka yung babara sa kanya is pareho lang ang elevation po So, dito yung sand, dati sloping na ganyan Pero because naglagay ng parang tube dyan na pang-prevent po, hindi po mawawala, hindi mahuhulog pa yun, Your Honor. Mr. Chairman, yun lang po yung katalungan ko kasi ayoko nga din yung waste of funds, no, yung pondo natin para sa project na to. But Mr. Chair, katulad din ng sinabi ni DSLR kanina sa Boracay, pero ito rin, this is Manila. Ito yung kapital ng ating bansa. And ang Manila Bay, isa sa mga hindi lang pang sentro ng pang-ekonomiya with our traffic ng mga trade, lahat-lahat, pati sentro yan ng turismo ng ating bansa. So, Mr. Chairman, yung cost dito napakaliit considering yung beautification that will happen. Hindi ko alam saan nanggagaling kung may opposition man, but I think, Mr. Secretary, dito sa Kongreso, may suporta ka. Umasa ka sa suporta namin at sa patuloy na pagsuporta para may iayos mo hindi lamang Manila Bay, pero yung iba pang paglilinis ng estero. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Representative Mike Defensor, Chairman ng Public Accounts. Yes, Congressman Barbers. Chairman, gusto ko lang pong i-manifest at susugan yung sinabi ni Congressman Defensor tungkol sa usapin ng dolomite. No? I understand that ang fear ho kasi ng taong bayan nung lumabas po ito ay yung health issue. But you have already addressed that already, Mr. Secretary. So ang isang tanong na dapat din sigurong malaman ng taong bayan, kasi gumastos po tayo ng 389 million. At hindi po nakikita na yung source po na pinagkunan nitong dolomite ay kumita rin ng income. Gusto na sana nating malaman kung magkano yung kinita yung source nung dolomite na to. I believe it was extracted from Cebu, the province of Cebu. May Secretary request, Simato. Yeah, may request, Secretary Ayosek Jonas. Your Honor, Mr. Chair, good afternoon po. I-clarify ko lang po, Mr. Chair, Your Honor, yung 389 po, ito po yung coverage ng buong beach nourishment project. Ang pinagamitan po, ang nagastos lang po natin dun sa dolomite, but about 28 million lang po out of 389. Ito po, covered po ito yung priority project po ng ating Manila Bay, yung beach area po lang po ang babayaran natin dito. As regards dun mo sa supplier, Mr. Chair, Your Honor. Excuse me. Ang tanong natin, because this is extracted from a municipality in the province of Cebu. And because of the quarry laws, they earn X amount of money. Gusto lang natin malaman yon kasi hindi naman tayo po yung sumusuporta dito. Sir, yung cost po na naibayad per DPWH report, ang naibayad po dun sa contract ng supplier ay about 28 million, Your Honor. That covers the price of the dolomite sand, transportation cost, taxes, and other fees, Your Honor. Kasi package na po yung delivery nun from Cebu hanggang Manila Bay po, Mr. Chair, Your Honor. Thank you. Mr. Chairman, kasi lingid sa kaalaman ng lahat na meron pong kinita ang isang munisipyo sa pag-extract po nito. And yan ang dapat maliwanagan din ng taong bayan. Bukod dun sa health issue that are always being asked. That's all, Mr. Chair.